Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyagay aaning ganap. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes, huling araw para sa buwan ng Pebrero at tayo ay nasa 2nd linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa umagang ito, narinig natin ang realidad na tayo po ay may kahahantungan pagdating ng araw. Kaya nga sabi po sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, parurusahan ang sinumang tumatalikod sa Panginoon at mas nagtitiwala sa kanyang kapwa. Nagtitiwala sa kayamanan, nagtitiwala sa mga material
na bagay. Mayroon tayong kahantungan. Madalas ko itong binabanggit sa inyo, ang realidad na tayo po ay may katapusan sa mundong ito. Mahirap ka man o mayaman, anuman ang estado natin sa buhay, mamamatay at mamamatay tayo. Kaya nga sa kwento ng ating ebanghelyo mula kay San Lucas sa araw nito, ito yung kwento ng isang mayaman. Bakit siya napunta sa Hades nang siya ay mamatay? Yung Hades, ito yung impyerno. At kapag naroon ka na sa impyerno, sa base sa kwento natin sa pahayag ni San Lucas, hindi ka na makakaalis doon. Yun na yung eternity. Yun na yung panghabang buhay. So yung buhay natin dito sa mundo, pansamantala lang ito. Pero yung buhay pagkatapos nito, yun ang talagang forever. Kaya lagi natin itong naririnig at ipinapaalala sa atin kasi ito yung isa sa mga katotohanan na dapat nating intindihin. Kahit pa umabot ka 100 years old o kung ilan pa man, may hangganan ang buhay natin dito. Pero kailangan mong mas maintindihan at unawain, lalo pa sa panahon natin ngayon, nasa Kwaresma tayo, na ang panawagan nga ay magbalik loob sa Diyos, tumalikod sa mga kasalanan para hindi tayo maparusahan at mapunta sa impyerno. Totoo po, ang impyerno, hindi ito gawa-gawa lang. Lalo tigit, totoo ang langit. Nang mamatay ang pulube, doon siya sa langit, sa piling ni Abraham. So, nagkaroon ng kabaliktaran sa kanilang estado. Yung isang lalaking mayaman, napunta sa impyerno dahil nagpasasa siya sa kanyang kayamanan. Hindi dahil mayaman lang siya, kundi dahil mayroon siyang kapasidad, kakayanan, resources para tumulong sa kanyang kapwa, hindi niya ginawa. Sinarili lang niya. Kaya nga tutusin, di ba? Para bang wala naman siyang ginawang masama doon kay Lazaro, doon sa pulubi. Pero wala din siyang ginawang mabuti para kay Lazaro. Si Lazaro, hindi siya napunta sa langit dahil mahirap siya. Kundi ang sinabi dito, nagtiis si Lazaro nung siya ay nabubuhay pa. Pwede niyang pagsamantalahan, nakawan yung mayaman, pero hindi niya ginawa. Nanatiling nagtitiis sa kung ano yung mayroon, sa kung ano yung nalalaglag kahit dun man lamang, yung nalalaglag na sobra-sobra. Yung naaaksaya ng mayaman kasi yung mumo, di ba? Yung mga natatapon lang, mga nalalaglag. Pero ito yung pinagtiisan. Sabi din, talagang sa taong marunong magtiis sa buhay na ito ay may ginhawang naghihintay doon sa langit. Minsan pag ayaw natin ng hirap, ayaw natin mahirapan, ayaw natin magtiis, kaya kumakapit tayo sa tao, kumakapit tayo sa pera, kahit mali na ang ginagawa o ipinapagawa sa atin, sunod-sunuran tayo kasi nga ayaw nating magtiis ng hirap dito sa mundong ito. Ngayon, sa tingin nyo, kung mamaya o kung ito na ang huling araw natin, ano kaya? Saan kaya tayo mapupunta? Sa Hades o sa langit? Depende po yan sa uri ng pamumuhay o pagsasabuhay natin sa biyaya ng buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Pero ulit, may hangganan at pansamantala lang ang buhay natin dito sa mundo. Amen?